Aba, tingnan mo nga naman, at eto na naman tayo sa isa na namang segment na hindi naman cooking show, pero pwede niyong pagtawanan, and hopefully, kahit papano, meron kayong natututunan. Medyo special tong segment na to kasi meron tayong bisita, di ba? Sa kaliwa ko, representing Bogart and Boogie, ang mga batang henyo galing pa sa isla ng Buga-Buga. Mag-ingay para kay Bogart. Galaw din mga ma'am, mga sir, hindi puros batikos inuuna ang Aray! Salamat nga sa iyo, Uncle Jem, at ako'y naambitahan din sa iyong nagtatawag din sa aring palabas mo na, are. Anyway, kung ano man ang iyong tawag din ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan ng pagkakataon upang maging parte nitong isang segment mo na ito. Sa pagkakawari ko tayo gay magluluto. Tama ba ang aking hinala? O ang aking narinig? Tama. Kasi nung ako bumiyahe mula sa aming isla Buga-Buga yun ang naibalita sa akin ng aking kapatid. Ay siya nga pala, shoutout sa iyo. Bugi. Ay, pasensya ka na lang. Mas magandang lalaki talaga si Bogart sa iyo. Kaya ako ang naimbitahan din no? Huwag kang mag-alala. Ikukwento ko sa iyo kung anong mangyayari din at kung anong klaseng buhay meron dito sa isla na rin, no? Yun nga, mga sumusubaybay kay Uncle JM, balita ko napakadaming sumusubaybay sa'yo. Mga dami! Mga isa! Kasi pag konti ay mga wala. Di ba? Pero, saludo ko sa mga ginagawa mong iyan at ikay nakapagpasiya ng mga tao. Ay ganyan din ang nais sana naming ipagpatuloy ng aking kapatid na si Boogie. Gawa lang ang taong ito ay naging masyado ng busy. Kaya eto, are, maraming salamat. Siya, ibabalik ko na yung mikropono o yung time slot or airtime kay Uncle JM. Alright, so yeah, si Bogart. Of course nga naman, siyempre, shoutout sa Boogie. And don't worry, pagka meron pang pondo or oras para gawa ng bagong project, ikaw naman ang iimbitahin namin dito sa Uncle JM show natin, di ba? And tama si Bogart doon. Medyo luluto tayo ng konti. But then again, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi naman to cooking show or hindi rin to cooking tutorial kasi hindi naman ako marunong magluto So, ang ginagawa lang natin is sinusubaybayan lang natin si Mrs. magluto or tinuturuan ako ni Mrs. magluto tapos kino-cover ko lang kung paano yung proseso, kung yung mga ingredients. Kaya kung meron kayong matututunan, meron kayong napupulot, napapatawa namin kayo, maraming salamat. Thank you so much. And of course, tutuloy nga namin ni Bogart. Sorry, Boogie. Tutuloy na namin ni Bogart kung ano tong dapat namin gawin yon. Mga kalokohan natin, mga pwede nating, kung anong pwedeng mangyari, di ba? So, paano, mga pamangkin, ha? Samahan nyo kami. Alright mga pamangkin, sa segment na to, ang lulutuin natin or susubukan natin lutuin ay yung crispy pork belly kare-kare. So of course, unahin natin, ano ba yung mga ingredients na kakailanganin natin? Let's start with green beans. What about you, Bogart? Anong meron ka? Ay, lagyan natin na rin ng talong. Right? And of course, samahan natin ng konting bok choy. Ay, Uncle Jem, ako gaya meron ditong sibuyas. That's right, sama natin yan. And of course, since kare-kare yung lulutuin natin, lagyan natin siya ng peanut butter. Pagkasarap na rin kapag ito'y nilagyan natin ng kare-kare mix, ano? Tama, lalagyan natin ng kare-kare mix na syempre. And of course, yung pinakahuling ingredients natin, yung pinaka-importante is yung pork belly natin. And para magkaroon ng konting kulay yung kare-kare natin, magkaroon ng konting buhay, lalagyan rin natin siya ng annatto powder or tinatawag nating atsuete. Alright, so umpisa na natin. So syempre, sa parteng to, hugasan muna natin yung pork ribs natin.
So, lalagyan na natin to ng bawang, yung hinugasan nating pork. Kasi, ilalaga natin siya bago natin siya iprito. And of course, lalagyan din natin siya ng sibuyas. Yeah. Lagyan na rin natin ng konting bay leaves. Lagyan na rin natin siya ng pepper. So, ipe-pressure cooker natin to, no? Para mabilis natin siya mapakuluan. Ito na. Tubigan na natin siya in preparation sa pagpapakulo sa kanya or paglalaga sa pork ribs natin. So, siguro mga 20 minutes nating pakukuluhan to. So, yung green beans natin, hugasan na natin siya. Kasi iba-blanch lang natin siya eh. Katulad lang din ng gagawin natin sa bok choy natin. So, i-dissolve na natin yung kare-kare mix natin. And according to my tantiameter, mga 2 cups of water para dun sa isang buong pakete ng kare-kare mix natin. As you can see, nilagay na ni Mrs. yung powder sa bowl of water and then halo-halo lang. So habang iniintay nating kumulo or lumambot ang ating pork belly, ay piprito muna ni Bogart ang ating mga talong. Yup! Habang ating iniintay na kumulo at aring pork belly natin, ay atin munang umpisang iprito ang mga talong. Matulungan natin ang kanyang may bahay na lutuin na rin. Sana natin yung kalanin, hihintay lang nating uminit ang ating kawali. Huwag natin painitin ang ating ulo. Painitin natin ang ating kawali. Sa aking pakiwari ay mainit na rin ating kawali. Ako'y natatakot at nangangamba din eh. Kakari ay liliparin at ako'y tatamaan. Tagda ang ating mantika. Ay, siya rin. Ang iba ay brown na, kaya maaari na natin silang balik pa rin. Ayan! Yari nga at yari na ang aking talong. Ay, hindi. Talong pala rin niya, Uncle Jay. Ay, siya, sige. Talong namin. Yari na ang aming talong. Yun na nga. Oh. At good job to si Bogart sa pagkakaprito ng mga talong namin. So ngayon naman, since kumulo or malambot na yung ating pork belly, iaako na natin siya. No? At susubukan ko rin kung kaya ko na rin silang himain. Alright. So, yung safe way ng pagtatanggal ng takip ng pressure cooker, the first thing that we have to do is tanggalin muna yung maingay, yung nakakatakot. Tanggalin mo muna yun para ma-depress. Para ma-depressurize siya. Diba? Tapos pagka in-unlock mo yung takip, dapat dahan-dahan. Huwag mo munang bubuksan agad. Pagka-unlock mo, kaya mo lang ulit na sumingaw o mag-depressurize ulit siya. Bago mo siya. Completely tanggalin. Yan. Diba? Meron pa tayong safety tips. Natutunan ko lang kay Mrs. yun. So ngayon, hahanguin na namin ang mainit na tong. Magpalit tayo ng tong. Mainit na siya. Wala yan na mas mahaba. Diba? Minsan, mas maganda yung mas mahaba. Hindi lagi. Ito na! Wow! Parang sarap-sarap na itong pork belly na ito, mga tamangkan. Crispy pork belly kare-kare ang aking project ngayong araw. Alam niyo bang nakalimutan nating lagyan ng asin to? Bago natin asin to. Parang mali yung magkapa. Asin to. Nakalimutan natin lagyan ng asin.
na ating pork belly nung pinakulo natin siya. So, iahabol na lang natin yung madali na lang natin. Sorry, nadulas, nabitawan. Hindi naman tayo nagkalat. Medyo napaso lang ako, sinansikan ako ng tubig na mainit. Lalagay natin siya dito. Eto, itong sabaw na ito, yung pinagkuluan, parang dito, broth. Sabi ni Mrs. gagamitin daw ito eh. Parang, ang clever, no? Kasi nga naman, syempre, nandyan yung lasa. Diba? Pinagkuluan. But I'm pretty sure ginagawa talaga ng mga nagluluto yung gonggong lang. Gonggong lang ako sa pagluluto. Anong gagamitin natin para mahiwa natin to? Gamitan natin ng tinidor. Tayo ng tinidor. Yan. Bogart, dyan ka lang ha. Gusto mo mag-inom ka muna. Kala mo lang iinumin. Tapos, iwain natin siya ng parang pork belly. At syempre, dahil nga nakalimutan natin siyang asinan kanina, aasinan natin siya ngayon. Alright, so done salting the wound. Di naman. At ngayon, dahil kumpleto na siya sa asin, pwede na natin siyang ilagay sa ating plato. Alam nyo ba, mga pamangs, kung anong susunod na gagawin natin dito? Ilalagay daw natin to sa freezer. Right? Look. Diba? So, bago natin siya ilagay sa freezer, lagyan natin siya sa plastic. Ganyan. Okay? Mainit, inasinan, binalot ng plastic, tapos ilalagay sa freezer. Alright? So, lagay na natin sa freezer to. Plastic. Yung purpose, kaya natin ginagawa to. Kaya natin nalagyan ng plastic bago ilagay sa freezer para maging crispy yung ating pork belly sa ating curry. Lagyan natin. So mga pamanks, habang si Bogart ay nagre-relax at ini-enjoy ang Cayman Islands kasi bisita natin siya eh, di ba? Pisa na natin to. Lulutuin na natin. Siyempre, back to basic tayo. Magigisa muna tayo ng sibuyas bawang. So, you ready? Let's go. Papainitin lang natin saglit yung ating kawali bago natin siya lagyan ng mantika. Yan. So, mainit na yung kawali natin. Pwede na natin siyang lagyan ng mantika. Painitin din natin yung mantika natin. At dahil swabe na yung init niya, lagyan na natin yung bawang. Isa lang natin ng konti yung bawang natin. Hayaan lang natin mag-brown ng konti yung bawang natin. Tapos isusunod na natin yung ating sibuyas. Hayaan natin maging transparent ng konti yung sibuyas natin. Habang hinihintay natin maging golden brown yung ating bawang. Tapos yung anato powder natin o yung atswete, isusunod na natin. Alam naman natin yung reason kung bakit tayo nag-aatswete, di ba? Para magkaroon ng kulay ang ating buhay. Para makulayan natin yung kari-kari natin. Medyo dagdagan natin ng konti pang powder. Para talagang suwabing-suwabe yung pagkakakulayan natin. Tapos halo-haluin natin siya ng konti. Siguro hintayin natin siyang kumulo. And syempre mga pamanks, natatandaan niyo yung pinagkuluan ng pork belly natin na gagawin nating broth. Eto na, gagamitin na natin siya ngayon. Ilalagay na natin siya doon sa ginigisa natin na bawang sibuyas na merong annatto powder. And mga pamangs, ang susunod natin ngayong ilalagay ay yung ating peanut. Peanut brittle. No, peanut butter. Yung signature ng lutong kare-kare. So, hayaan natin siyang kumulo ulit tsaka hanggang sa matunaw yung peanut butter na nilagay natin. Yan din yung tutulong sa atin para mapalapot natin yung sabaw ng ating. Nasa personal preference din yan kung gaano kalapot yung gusto nyo or gaano kadaming peanut butter yung gusto nyo, gaano kalasa. Pero kami kasi yung preference namin talagang yung malapot saka yung ma-peanut butter talaga yung lasa niya. Lalo na ako.
Ngayon mga pamangs, if ever naman na-satisfied na kayo dun sa amount ng peanut butter na nilagay nyo, pero yung lapot eh hindi naman kayo satisfied, pwede nyong dagdagan siya ng flour. So ito dito, gumamit kami ng about 2-3 tablespoon of water. Dinisolve lang namin yung flour, tapos isinama namin dito sa pinapakulo natin. So yun nga mga pamangs, no? Tapos na to. Tapos na papapakulo natin. Tamang timpla, tamang lapot. Ang susunod natin ngayon gagawin, iba-blanch na lang natin yung mga vegetables natin. Like yung green beans natin, tsaka yung bok choy natin. Habang si Bogart naglalasay. So here, siguro mga 2 to 3 cups of water lang to. Nilagay natin sa pot. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Hintayin lang natin kumulo yung tubig natin. And then, ilalagay na natin yung mga vegetables natin. Unahin natin ang ating green beans. Siguro mga 2 to 3 minutes lang to. Okay, so eto, pwede na tayo para i-ahon natin ang ating mga green beans. Isusunod naman natin yung bok choy natin. Just so you know nga pala mga pamangkin, habang ginagawa natin to, habang pinapakulo natin to or binablanch natin itong mga vegetables natin, nag-iinit na rin tayo ng mantika sa ating deep fryer. Kasi after this, ipiprito na natin ang ating pork belly. And of course, pwede na rin natin isunod ang ating bok choy. This time mga pamangkin, hinahayaan na lang natin na lumambot yung bok choy natin sa mainit na tubig na lang. Pero naka-off na yung ating stove. Ayan, ready na tayong hanguin yung bok choy natin. Siguro mga over a minute din natin siyang pinakulo. Para hindi rin siya ma-overcook, kunin na natin siya. So ito na mga pamangs. Like nung sinabi ko nga kanina, after nating i-blanch yung mga vegetables natin, nagpakulo na tayo ng mantika sa ating deep fryer. So ready na tayo para i-deep fry ang ating pork belly. Yan, diba? So natandaan nyo to? Nilagyan natin sa plastic. Yeah. So for safety reason, hindi natin pagsasabay-sabayin. Kasi baka umapaw to eh. Yeah. Pag eto na disgrasya natin, mantika na to, hindi na to tubig. Kung naaalala nyo yung segment natin na gumawa tayo ng pork rib sinigang na nagtapon si Uncle JM ng tubig dito. Hindi na dapat mangyari ngayon yun, di ba? Kasi this time, mantika to, delikado na to. Right? Whew! Ito na to guys. So again, kaya natin sa finraiser kasi gusto natin talaga ang crispy ang ating pork belly. Alright? So, one down. Yun, no? Nagwawala yung mantika, di ba? Wala kung naririnig nyo. So, hihintayin lang natin na medyo lumutong ng konti yan. Ahon natin. Tapos lalagay natin yung the rest. You know what, mga pamangkin, mukhang hindi naman siya apaw eh. So, para medyo mapabilis na rin yung pagluluto natin. Kasi hindi na ako makaintay eh. Gusto ko din siyang tikman eh. Subukan na natin isama itong natitira. Diba? Dalawa na lang naman to eh. Dalawang hiwa na lang to eh. Hindi naman siguro siya apaw. So, wag lang syong-syong-syong si Uncle JM. Malayo mararating natin. Eto na to. Nailagay natin yung 4 na slices ng pork belly natin safely. So, ngayon, like I said, hihintayin na lang natin silang lumutong. Hihintayin na natin silang maluto. Meron akong natutunang technique nung nasa Singapore ako kay Papi Larry. Yeah. Shoutout sa'yo, Papi Larry. Yung ginagawa niyang diskarte, pag ganyang nagpiprito siya, hahanguin niya yan. So, hanguin natin ha. Tapos, hintayin natin mga 2-3 minutes, ibabalik ulit natin. Kasi according kay Papi Larry, which is effective siya. Nung nasa Singapore ako, nung tinuturo sa akin ito ni Papi Larry. Effective siya. So, shoutout sa'yo, boys! Kamusta na dyan? Hanguin na natin. Yan. Mukhang luto na at malutong naman na tong pork belly natin. Pero like I said, about 2 to 3 minutes, ibabalik natin siya para talagang suwabe yung lutong niya. Yeah? So, balikan natin. Okay. Pwede na natin siyang ibalik. Alright. Siguro naman hindi na magtatalsikan masyado to kasi medyo luto na siya. Diba? Marunong na mag-predict ka. Siyempre kasi, sa unang salang, medyo basa siya eh. Matubig eh. Kaya nagtatalsikan. Tubig ang dahilan kung bakit ang mantika ay nagtatalsikan.
natin siya ng about 2-3 minutes pa rin. Bago natin siya tuluyang husgahan. Wait lang tayo. Mga pamangks, kunin natin to. Pwede na to. Malutong na to. Look at that! Woo! Yan. At syempre, mga pamangkin, hihiwain na natin siya. Diba? Para di pong bite size, mailagay natin siya sa kare-kare natin. So, Bogart, mga pamangkin, eto na to. Ito na yung inintay natin pagkatagal sa haba ng proseso sa lahat ng hard work. Ito na yung sobrang excited akong gawin. At ako din. Moment of truth. Titikman na natin ngayon yung luto natin na crispy pork belly kare-kare. But because si Bogart ang ating guest, siyempre, siya yung titikim, di ba? Let's give him the honor na tikman. So, Bogart, ready ka na? Ay, salamat, Uncle JM. Ay, syempre ka, habang aring ating niluluto ay ako'y gutom na. At talagang ako'y totoong excited ng tikman are. Kaya, salamat at binigay mo sa akin ng pagkakataong ito. At hinihiling ko na mauulit-ulit ito na ako'y mag-guest din eh. Sapagkat napakasarap ng mga pagkain eh. Siya, tikman na natin to. Siya nga pala, bago ko makalimutan, bago natin tikman are, siyempre, hindi ito mawawala. Ito ay isa sa mga importante, di ba? Pero sa pakiwari ko kahit wala na rin, ay masarap ito. Tara. So ito na, ganda na yung ating gagawin, ano? Kukuha tayo ng kaunting bok choy. Lagyan natin ng kaunting green peas. Green peas. Green beans eh. Ay siya. So, sobrang excited. Eh, nakakalimutan na yung tawag sa mga gulay. Kuha rin tayo ng talong. Ito yung talagang masarap na hinihintay ko. Itong crispy pork belly natin. Lagyan na natin din eh. At pagkatapos, ito nga ay ating lalagyan na ng sarsa, ano? Dini. Kuha tayo ng sarsa, Dini. Mainit-init pa. Hi, Uncle JM. Ano ba gaaring trabahong ibinigay mo sa akin? Pagkasarap namang trabaho na kay. Pakawari ko yung mauulit. Ito lang mauulit. Ay, kawawa naman ang aking Bogart at bugit, inggit na inggit. Kung mag-alala, kapatid. Ika'y aking isusubo. Mali. Yung unang subo ko ay para sa'yo, Bugi. At eto na nga, ano? Kare. Ano ga ang aking unahin? Unahin na natin ang bok choy. Hindi tayo kumuha ng bagoong, pero tikman muna natin ang walang bagoong. Wala eh. Siya nga mo. Magkakasarap na rin. Oh my God. Buksa yun. Ito naman na nating talong. Alam ninyo, mga tawag na Uncle James sa inyo yung mga pamangkin, no? Alam ninyo, sa mga nanonood, yung linamnam ng peanut butter na nilagay nung ni Mrs. ni Uncle James. Yung tamang lapot ay kuhang-kuha na talagang mapaparami ang iyong kanin. Grabe pagkasarap na rin. Gusto rin ko mang lagyan na rin ng bagoong. Testingin natin. Nakagyan ako na yung nakailam sa inyong kitchen. Gusto nyo natin na may bagoong. Kasi yari talaga ang part niya na rin.
Parang Bogart and Boogie yan. Ayan. Masyadong madami ng ating malasahan ng gusto, yung totoong lasa ng ating niluto. Ay, lalong sumwabe eh. Masya, kung kayo gusto nyo pa rin manood, kayo magutom at mainggit nang kakapanood sa akin. Pero ako'y kakain din eh, hindi na ako magpapa-estorbo. Jem, kung yung nais ay ikaw nang magsarap, gawa ako'y kakain pa. So yun nga, mga pamangkin, muli na naman tayong nakatapos at nakaraos ng isa na naman ating segment na luto-lutuan. Tama si Bogart doon, mukhang masarap nga yung niluto natin. Sarap talaga. At of course, habang ini-enjoy ni Bogart yung crispy pork belly kare-kare natin, eh isasara na ni Uncle Jem itong show na to. And who knows, baka next time, yung utol naman niya isama natin, si Boogie, di ba? Pero tingnan natin kung kaya ng oras, kaya ng pondo ng production. Anyway, so hanggang sa muli mga pamangkin, eto si Uncle JM. Peace out.